may mga kwento kayo na gusto nyo ma-feature dito, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. Nasa description sa baba ang link. Bago natin simulan ang kwento, paki-like, subscribe, at click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga video. Sa isang maliit at sinaunang bayan sa Pilipinas, may isang lumang bahay na lubos na kinatatakutan ng mga tao. Sabi ng mga matatanda, ang bahay na iyon ay tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang matapang na binatang inagangalang Stefan, na hindi naniniwala sa mga multo at nagpasyang pasukin ang bahay isang gabi. Nang gabing iyon, puno ng tapang na naglakad si Stefan papunta sa bahay. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay natatakpan ng mga ulap na lalong nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Habang papalapit siya, nagsimulang magwala ang mga aso sa paligid. Tila nagpabala sa paparating na panganib. Pumasok si Stefan sa bahay. Ang sahig ay iniinit sa bawat habang niya. Ang bahay ay puno ng lumang mga gamit at damit. Habang sinusurit niya ang isang lumang larawan sa dingding, nakaramdam siya ng may kakaiba. Biglang nakaramdam ni Stefan na parang may ibang presensya sa kwarto kasama niya. Sa isang iglap, napatigil siya nang makarinig ng bulong mula sa usapan. Lumayas ka! Ang mahinang bulong na parang hangin. Nagsimulang magpawis si Stefan. Ang kanyang tapang ay unti-unting nauubos. Ngunit pinilit niyang magpakatatag at nagpatuloy sa paggalugad. Nang siya ay pumasok sa isang lumang silid na aklatan, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa likuran niya. Pumarap siya at walang nakita. Ngunit nang siya ay tumalikod, isang lumang babae na may puting buhok at lumulutang sa ere at tumambad sa kanyang harapan. Ang itsura nito ay hindi may paliwanag na nakakatakot. Mga mata nitong itim na walang buhay ay nakatitig sa kanya. Tumakbo si Stefan palabas ng bahay. Hindi na lumingon pa. Sa labas, habol ang kanyang hininga. Nangako siyang hindi na muling babalik sa lugar na iyon. Simula noon, hindi na muling pinagdudahan ni Stefan ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita. At ang bahay na natili itong isang paalala sa mga taong tulad ni Stefan na ang tapang ay hindi sapat upang harapin ang mga misteryong hindi may paliwanag. Ang kwentong ito ay paalala na sa bawat sulok ng ating mundo may mga lihim na nakatago, naghihintay lamang ng matuklasan. Ngunit, hindi lahat ng lihim ay nararapat na malaman. Kumusta kaibigan? Handa na akong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na kwentong kababalaghan. Isang gabi, may isang grupo na mga kaibigan na nagpasya na magkamating sa isang liblib na lugar. Hindi nila alam na ang lugar na iyon ay may nakakatakot ng kasaysayan na mga yunastong espiritu. Habang sila ay naglalakad sa gubat, biglang may narinig silang mga at unga na tumawag sa malalim na kagubatan. Sa gitna ng gabi, isang multo ang lumitaw sa harap nila at nagsimulang habulin ang grupo ng mga kaibigan. Sa kanilang pagtakbo, napansin nila na ang multo ay hindi humihinto sa paghahabol sa kanila at tila walang pakundangan sa kanilang kaligtasan. Sa pagtakas ng grupo, napadpad sila sa isang lumang bahay na tila may nakatagong lihim at istoryo. Naranasan nila ang mga kababalaghan at nakakatakot na pangyayari na hindi nila inakalang totoo. Sa huli, nagtagumpay ang grupo na makatakas sa bahay. Ngunit ang kanilang karanasan sa kababalaghan ay hindi nila malilimutan. Mga kaibigan, sana ay na-enjoy ninyo ang kwentong ito ng kababalaghan. Huwag kalimutang mag-ingat sa mga lugar na may nakakatakot na kasaysayan. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Maliit
Maliit na bayan ng Ravenwood na matatagpuan sa kaibuturan ng gitna ng masukal na kagubatan. Isang madilim na lihim ang nakatago sa ilas. Sa loob ng maraming taon, ang mga taong bayan ay nagpulong-pulong sa mga pananahimik na tono tungkol sa mga kakaibang pagkawala na sumasalot sa kanilang komunidad tuwing kabilugan ng buwan. Sinasabing isang aswang, isang nakakatakot na nilalang ng alam ng Pilipinas ay nasa likod sa mga nakakakilabot na pangyayari. Dumating si Detective Sofia Reyes, isang batikang investigador na kilala sa kanyang matalas na pag-iisip at hindi natitinag na determinasyon. Nang makasabay ang serye ng mga brutal na pagpatay sa pagdating ng Blood Moon, tinawag si Detective Reyes sa Ravenwood para lutasin ang kaso. Determinado siyang ibinyag ang katotohanan. Sinisiyasat niya ang malilim na kasaysayan ng bayan saan katagpo siya ng mga mapagkakatiwalaang lokal at nakakatakot na mga palatandaan. Habang isinasagawa ni Detective Reyes ang kanyang pagsisiyasat, nakipagtagpo siya sa isang misteryosong estranghero na nagngangalang Mateo. Sa kanyang malungkot na kilos at misteryosong mga babala, tila hawak ni Mateo ang susi upang malutas ang masamang balak ng aswang. Ngunit, mapagkakatiwalaan ba siya? O nagtatago ba siya ng sarili niyang malilim na lihim? Habang ang kabilugan ng buwan ay lumalawak sa kalangitan sa gabi, ang Ravenwood ay bumaba sa isang estado ng gulat at paranoia. Nagkukulong ang mga taong bayan sa loob ng bahay sa takot sa nakakamatay na presensya ng aswang. Ngunit kapag nawawala ang isang batang lalaki, dapat harapin ni Detective Reyes ang nilalang ng direkta na humahantong sa isang nakakatakot na showdown na susubok sa kanyang katapangan hanggang sa kaibuturan. Sa isang makabagbang damdaming kasubiglan, harapin ni Detective Reyes ang aswang sa isang huling laban ng mga kalooban. Kapag nasa tabi niya si Mateo, dapat niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng masamang hangarin ng nilalang at tukasan ang paghahari nito ng takot, minsan at magpakailanman. Ngunit, habang humihina ang buwan at lumalalim ang mga anino, lumalabo ang linya sa pagitan ng tao at halimaw, na naiiwan kay Detective Reyes na tanungin ang lahat na inakala niyang alam niya.